Bilyong piso para sa flood control. Pero bakit parang baha pa rin kahit walang ulan? Marcos Jr. nag-utos ng investigasyon sa mga proyekto laban sa baha. Tanong, ano ang laman ng mga proyektong ito? At paano maiiwasan ang anomalya? Pangulong Bongbong Marcos Jr. nag-utos ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ano ang mga flood projects at bakit kritikal ang mga ito. Mga red flag at anomalya na lumabas sa initial findings, mga posibleng solusyon para maiwasan ang katiwalian. Sa tingin mo, sapat ba ang hakbang ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot? Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paiimbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects sa iba't ibang rehiyon. Ang layunin daw ng mga proyektong ito, mapigilan ang pagbaha at maprotektahan ang komunidad. Pero sa halip na kaligtasan, reklamo ang naririnig, unfinished projects, overpriced materials, at mga kontratang tila hindi natutuloy. Ayon sa initial findings, may ghost projects, may budget, may dokumento, pero wala sa aktwal na lugar. May double budgeting. Iisang flood project pinundohan ng 2 beses. May substandard materials, murang materyales na madaling masira kaya mabilis bumabalik ang baha. Ang epekto, sayang ang pera, tuloy ang problema. Marcos, kailangang may pananagutan, hindi pwedeng iwan ang mga Pilipino sa baha habang may kumikita. Ano maiiwasan? Transparent bidding. Dapat bukas sa publiko ang proseso at presyo. Independent monitoring, third party na mag-iinspeksyon bago at pagkatapos ng proyekto. Community reporting, mismong mga residente ang mag-uulat kung may anomalya. Sa huli, mahalaga ang flood control, pero mas mahalaga ang integridad. Sa tingin mo, ano ang pinakamabisang paraan para masigurong ligtas at tapat ang mga proyekto laban sa baha? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog Explainers.